Magkahiwalay na panawagan ang inilatag ng ilang mambabatas kaugnay ng mga reforma sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, kung saan nananawagan si Cabrala Women's Party Representative Sara Elago na tuluyang ibasura ang IPIRA sa halip na amyendahan lamang ito dahil aniya ang batas ang ugat ng patuloy na mataas na singil sa kuryente sa bansa. Ayon pa kay Elago, hindi sapat ang panukalang alisin ang system loss charge dahil nananatili umano ang mga probisyong nagbigay daan sa privatization at deregulation ng industriya ng kuryente. Iginiit din niyang dapat alisin ang 12% value-added tax sa kuryente at magpatupad ng mga patakarang kikilala sa kuryente bilang pangunahing serbisyong pampubliko. Samantala, inihain naman ni Senador Erwin Tulfo ang mga panukalang batas at resolusyong naglalayong alisin ang energy tax, hindi isama sa value-added tax ang system loss charge at imbestigahan ang kasalukuyang patakaran sa ilalim ng IPIRA. Kabilang dito ang Senate Resolution No. 537, Senate Bill No. 2239 at Senate Bill No. 2340 na inihain kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Ayon pa sa Senador, ipagpapatuloy ng Senate Committee on Energy ang pagdinig sa July 30 upang talakayin ang mga panukalang pag-amyenda sa IPIRA at iba pang reforma sa sektor ng kuryente. Dito kanyang inaasahan na maisusulong ang mga panukala hanggang plenaryo at makakuha ng suporta ng Senado bago matapos ang taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.